Sama mo rin kay dito na tayo. Pumasok. Na-arrest ka nga na. Hindi ka nga namin pinapasasan eh. Sa panahon ngayon, patok ang mga produktong ukay-ukay sa mga Pilipino. Mura na, branded at imported pa. Sa mababang halaga ay pwede ka nang pumorma. Ang ukay-ukay ay mga second-hand o gamit ng produktong katulad ng damit, sapatos, bag at kung ano-ano pa. Parang makabuting nagsusulputan sa Kalakhang, Maynila ang mga establishmentong nagnenegosyo ng ukay-ukay. Subalit, marami sa ating mga kababayan na nahuhumaling sa ukay-ukay. Hindi alam na ang ukay-ukay ay isang illegal na negosyo at ipinagbabawal sa ating bansa. Ayon sa Tariffs and Customs Code of the Philippines, anumang produktong inaangkat o ini-import ng Pilipinas mula sa ibang bansa ay kinakailangang dumaan sa legal na proseso. Ilan dito ay pagsusuri ng customs sa mga produkto, pagpapakita ng mga tamang dokumento, pagbabayad ng buwis at legal na pagpapalabas ng mga produkto sa customs zone katulad ng airport at pier. Karamihan sa mga ukay-ukay na pumapasok sa ating bansa mula Japan, Korea, China at USA hindi na dumadaan sa prosesong ito at ipinupuslit na lang papasok ng bansa. Dahil ayon sa Republic Act 4653, ipinagbabawal ang pag-i-import ng mga used clothing o tinatawag nating ukay-ukay. Ganito ang sumbong ni Alex sa bitag. Ano itong nalalaman? So, okay po. Bali, pinapalusot galing sa pier tapos din sa mga bodega. Smuggle to? Sino may-ari? In-check Pilipino? Pilipino ang pag-ano ko po. Alam mo lahat ng lugar na pinagdadalhan? Nakapunta ka na? Nakapunta na po ako. Idinetalya ni Alex sa bitag ang talamak na pagpupuslit ng mga ukay-ukay mula sa ibang bansa patungo sa kanilang mga warehouse. Gaano kadalas ang pagparating ng itong mga ukay-ukay? Twice a week po. Araw-araw po sila nag-deliver sa mga buyer po. Kadalasan po magbaba kami container, minsan Biyernes, minsan Lunes. Di magparehas po. Depende pa ganun, mag-regluhan pa sa pier. Kadalasan i-deliver nila yung bawat bundle, 45 kilos, 100 LPS. Pero meron silang 100 kilos po. Sa bawat isang bundle, magkano? Magkapares po, may 3,000, may 5,000, may 6,000. Depende sa klase po kasi ang laman. Sa isang tonelada, magkano? Sa isang container, umabot ng minsan 1 million, 1.5, tapos 2.5, ganun. Mataas po ang nalaman ko. Tapos ibibenta ng amo ko yan na 3.5, ganun. May warehouse sila? Meron po. Alam mo kung saan ang warehouse? Alam po. Kaya natin puntahan, daanan. Opo, malaki po yun sir. Yung pinagbabaan ng container po. Katabi ng bahay nila, parang ano na lang sir eh. Yung bodega na po na yun, naglalagyan ng mga item po. Para hindi halata na bodega. Saan ang gagaling itong mga ukay-ukay naman? Ang sinasabi nila sa akin sir, sa ibang bansa sa pier na kinukuha. US, Japan, Korea. Ipinuko din ni Alex sa bitag ang estilo ng kanyang mga amo sa ukay-ukay. Yung mga kaibigan niya. 6 lahat po, kasama na amo. So, isa lang, magkasama-sama sila, sosyo sila. Hindi sosyo, magkakaibigan lang po, palit-palitan sila. Paano ibig sabihin palitan? Iba kasing brand ko eh. Kung may stock yung ano niya, kukuha siya. Tapos kung wala yung kaibigan niya, kukuha rin sa kanya ibang stock. Para may deal sa mga buyer. Hindi na makikipag-deal to doon sa mga maliliit, malakihan talaga. Meron din sa maliit po sir. Yun po ang ginagawa ng ibang sa dito sa maliit, mag-umpisa sila para masundan yung mga warehouse. Ngayon pala, magsusurveillance na kayo. Ngayong gabi, turo mo lang, turo ka lang. Kasi kwentuhan pa lang tayo eh. Kami sa bitag kasi hindi kami dadan eh. Trabaho kami. Sa amin, wala. Kung kinakailangan bagi-bagi yung mga suspect kasama doon, gagawin namin. Nakikita mo kung paano magtrabaho dito? Kinagabihan, agad kumilos ang bitag. Pinuntahan namin ang mga itinuturo ni Alex na imbaka ng ukay-ukay. Unang pinuntahan ng bitag ang Baklaran. Nung mga oras na yon, sarado ng ukay-ukay sa Baklaran. Subalit, tiyempo may delivery ang mga kulokoy. Sumunod na tinungo ng bitag undercover ang warehouse na pinagkukunan umano ng mga smuggled na ukay-ukay. Pagbaba ng aming undercover, ito ang tumambad sa amin.
Sa ikalawang araw ng surveillance ng bitag, diretso mga bitag undercover sa warehouse sa Green Park Village sa Pasig. Pagmasdan ng mga mata ng kolokoy na ito, talagang alerto. Sa bukana pa lang, eto ang mga nakatiwangwang na bulto-bultong ukay-ukay. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating din ang kanilang delivery truck. Dahil dito, agad nakipag-ugnayan ang bitag sa tanggapan ng Presidential Anti-Smuggling Group o PASG sa National Bureau of Investigation o NBI. Dito, pinag-aralan ng bitag at NBI ang gagawing operasyon. National Positive Activity, Commercial Importation of Textile, commonly used as used clothing, ukay-ukay. Per surveillance by our operatives that by Roland, it was established that there is indeed a group or a group of people located somewhere in Pasig who are selling ukay-ukay in violation of this RA 4653 and also in violation of TCCP, the Customs Code of the Philippines, for importing prohibited items kasi ukay-ukay is prohibited. It is a residential place, but of course, for us to go inside the house, to apprehend or seize items, we need a search warrant. If we still have to apply for search warrant, probably we don't have enough time now, considering it's already 5 days. So our suggestion is we do a bypass operation. So huwag tayong kukuha sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, pero lahat ng mga kita in plain view, confiscate. Meron tayong isang bahay na tatambayan mo in the meantime. Until such time, asset doon, bigyan tayo ng signal to approach the house and eventually make an arrest sa subject. Civil lang tayo, para hindi na mabulabog yung mga residente. So, jump off tayo ng 1 o'clock, dito na tayo naging tayo sa Marikina. Any question? Matapos pag-aralan ang ikakasang operasyon ng Presidential Anti-Smuggling Group at bitag, habang pinag-aaralan ng operatiba ng PASG at bitag ang gagawing operasyon, tumawag na ang suspect na si Arvin Gozon. Mga anong oras po? 5:30. O sige po, kahit 5:30, sige po. Okay, sige. Okay, sige. Mahaba-haba rin ang pag-aantay dito sa gagawin na operation ngayon ng PASG kasama ang grupo ng bitag. At ang subject namin dito, nasa listahan ng PASG, Presidential Anti-Smuggling Group. Isa doon sa mga personaheng binabantayan ng PASG dahil doon sa aktividades na pagpasok ng mga ukay-ukay smuggling, that is, ang importante rito yung proper execution. May mga complications, maingat din dito ang PASG dahil walang search warrant, so gagawin nila yung plan A, which is buy bust, at mapatunayan na hindi nagkaroon ng transaksyon, pagbebenta ng illegal na ukay-ukay, and then is sealed up, tsaka huhulihin yung suspect. Target ng bitag at PASG NBI, etong si Dennis Gozon, kuminsan RV Gozon, maraming aliases na ginagamit to. Meron silang kumpanyang pangalan Orient Enterprise, hindi naman rehistrado sa Manila City Hall Business Permit and Promotion. Madulas to, matagal nang tinatrabaho siya ng PASG, kaya lang hindi ma-tiyempo-tiyempo, hindi matuto yung kanyang area of operation. At yung pangalan, yung nga lang, hindi nila matukoy kung saan. So this is it. Lapit dun sa subject, ha? Huwag tayo pakasigurado, be alert, be attentive sa paligid, ha? Sa labuyan, nakikipag-transaction ng aming undercover sa aming subject, Dennis Gozon. I don't know kung alias nito. Sa ating nga namin, itong hinahunting ng NBI sa likod ng ukay-ukay smuggling. Signal lang yung aming inaantay. And once mag-flicker yung
operatiba ng PASG. Nasa likod lang kami. Ito yung manager nila. Ano? Yan, compare dito. Mas maganda. Ano gusto ko dito? Mas makulay ba yan? Sige naman. Yan, tapos maganda mamaluan yung Pang-apat na yan, kuya. Siguro maano na yung ano. tama na po yung apat. Lagay na rin dito yung kuya. Tapos yun. Kaki, konting pambabae, garterized, lahat. Bigyan na ng signal ng aming undercover. Gawa na yan, nag-flash na sila ng ilaw nila eh. Go na raw, sir. Go na raw, sir. Bigyan ng pera. Eto, this is it. Sarap na yun. Sarap mo rin. Dito. Hindi. Dito na tayo. Pumasok. Na-arresto ka nga na. Hindi ka nga na pinupasasan eh. So alam mo naman siguro violation mo. Alam mo bawal ang pagbibenta ng mga ukay-ukay ng mga used clothes. Ito na yung mga argumento. Ito na yung mga ukay-ukay na sinasabi. Ito yung warehouse nila. Sa unang tingin, akala mo maliit lang. Sabi nga ng mga NBI PASG, target nila, itong taong to, nasa listahan nila. So ngayon, nakikita natin, nilabas na natin ang argumento. Sumisirip lang kami, meron pa rin sa loob. Ito yung pinag-iimbangan nila. Ito yung original na power of traffic. Hindi ko ito na isosort out. Hindi ko lang alam kung nasosort out po yun dahil di ba yung Hindi kasi ano, yung ganitong klaseng dito, pagtali, machine gun. Kung wala na rin sa Pilipinas. Kinito natin Sa abroad. Ang dami naman yan, isang ganyan. Magkano isa? Depende po sir sa bar. $99. May machine press na sa abroad lang ginagawa. Wala sa atin. So ito sir, may dolya. Ano sir? May tag price. For sure, itong mga ukay na to, imported to. For nanduda na ito galing sa abroad. Matapos ang isinagawang entrapment operation, dumating na mga opisyal ng barangay sa Green Park Village, Pasig City. Walang sinayang na sandali ang mga operatiba ng PASG at BITAG. Agad ininspeksyon ang mga ukay-ukay. Pasado alas 10 na ng gabi nang matapos ang grupo ng PASG at BITAG sa pagkuha ng lahat na ebidensya. Based sa initial natin, counting more than 50 bales so far. So, in the meantime, dadali namin sa IARDA ng Presidente natin sa Magno. Pinaresa natin siyempre si Dennis o si Arvin Coso.
dahil yung kanyang pagbibenta ng mga used clothes ay labag sa Republic Act 4653. Bawal ang pagbibenta ng used clothes sa ukay-ukay. Bawal to, so wala naman talaga siya may papakita ng importation permit.